Bing Reyes po inyong likod at kaibigan. Gospel Vlogging according to the Gospel of Luke, chapter 8, verses 4 to 15. The Parable of the Sower. Ilang makaulit na, pinag-usapan natin ang The Parable of the Sower. Ito po yung talinhaga ng magpupugas. At mismo ating Panginoon, pinaliwanag niya na yung magpupugas ay yung Diyos. Yung binhi ngayon nasik ay ang salita ng Diyos, the Word of God. Ibig sabihin, sa Ebanghelyong ito, binibigyang halaga, kinikilala ang halaga ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, may nilagay ako doon na, Your words, O Lord, are spirit and life. Pangalawa, yung sabi natin Panginoon kay Simon, kayo din ba, iiwanan niyo ako? Ang sagot ni Simon, hindi po. Saan kami pupunta? Na nasa inyo ng mga salita, ang buhay na walang hanggan. At pangatlo, sa dulo ng Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ni San Mateo nga, Heaven and earth will pass away, but my words will last forever. Kaya, binibigyang pansin, binibigyang diin nga mahalagang salita ng Diyos. At dahil nga ito ay salita ng Diyos, in John 11:28, sinasabi, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit higit nga mapalad ang tumutupad nito. Blessed are they who hear the words of God, but more blessed are they who obey them. So kung narinig lang natin, hindi natin pinapakinggan, baliwala. Kung narinig natin, pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa, baliwala. Dapat pagtanggap natin ito ay inaalagaan. Katulad ng The Parable of the Sower, may hinasik ang mga binhi. Matabasa ng lupa. Tinanggap ng mga tao. Ngunit wala silang ginawa. Pinabayaan lang. Dumating ang mga ibon, tinukay yung mga binhi, at wala na. May hindi tumanggap. Ngunit sa pagtanggap ng salita ng Diyos, kasabay ng pagtanggap ng salita ng Diyos ay ang pag-atupag din sa iba-ibang mga tungkulin sa buhay. Iba-ibang mga concern sa buhay. Kaya, kasabay ng paglago ng binhi ng salita ng Diyos ay ang mga damo na di kalaunan, mas lumago pa yung damo. Yung damo kaysa sa binhi ng salita ng Diyos. Kaya nawala ng salita ng Diyos. Yung iba naman, nilinisan, kinuha yung mga damo. Hinayang lumago ang salita ng Diyos, pero sa dulo, iniwanan din. Dahil nasilaw sa salapi, sa ganit sa kapangyarihan, hayok sa laman, sa iba pang tukso na pinapakita ng mundo. Kadi kalaunan, sinukuan ang salita ng Diyos at iniwan. Binabalaan po tayo at pinapaalalahanan. We are reminded to focus on the will of God. And how we do it? We listen to the words of God. Makinig, magbasa, at tanggapin, maging bukas sa salita ng Diyos. That's number 1. Number 2, unawain. Maaring hindi natin lubos ng manawaan dahil may hilig ating Panginoon sa talinhaga. Minsan naman, ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay kailangan tinatanggap natin
alinsunod sa kanyang kaayusan o kalagayan according to the perspective wherein it was spoken by the Lord. Kaya minsan mahirap. Ngunit hindi ito alintana ng mga naniniwala dahil sa ating mga naniniwala, mananalangin tayo sa Banal na Espiritu Santo at tayo liliwanagan. Dahil ang Banal na Espiritu Santo, gagabayan tayo para makita natin ang katotohanan. Dahil sa katotohanan, mabibigyan tayo ng kalayaan na maunawaan ang salita ng Diyos. Importante lang ho, mabigyan ng halaga, kilalanin ang salita ng Diyos, at unti-unti mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Paano natin malalaman ang kanyang kalooban? Sa salita ng Diyos na pinapahalaga ng The Parable of the Sower. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at higit na mapalad ang tumutupad nito. Tinanong niya kay Simon Pedro, kayo din ba? Iwanan niyo ako? Anong sagot ni Simon Pedro? Ay, hindi ho. Saan kami pupunta? Ng inyong mga salita. Sa inyong mga salita ay nananahan ang buhay na walang hanggan. Kaya nga naging special si Pedro. Dahil yung binanggit niyang tugon ay bunga ng tanglaw ng Espiritu Santo. Nawa tayo din, manalangin tayo sa Espiritu Santo para liwanagan at bigyan gabay ang ating mga isip. Dahil sa mga salita ni San Mateo, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang sa walang hangganan. Bakit? Dahil yung kalooban niya walang hangganan. Dahil yung langit walang hangganan. At dahil may kaluluwa tayo na walang hanggan, immortal, kailangan natin bigyan ng pansin ang salita ng Diyos para malaman ang kanyang kalooban at para maging bukas tayo sa panyaya ng karya ng langit. Totoo, dito tayo sa mundong ibabaw, may katawan tayo. Ngunit ang mundong ibabaw lumilipas. Ang katawan at namamatay. Ngunit ang ating kaluluwa forever. Paano na? Kaya kailangan maging bukas at yakapin ang salita ng Diyos. Dahil ito ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.